Umabot sa Game 7 ang finals ng Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder. May pagkakataon ng dalawang koponan na ito na masungkit ang kanilang ikaunang title sa kanilang franchise. Sino kayang makakakuha ng 2025 NBA title? So umabot sa Game 7 ng series ng Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder. Bago nga mag-start itong finals, marami ang nagsasabi na hindi daw ito aabot ng Game 7. Marami ngang nang mamaliit sa Indiana Pacers. Pero pinatunayan nga ng Pacers na kaya nilang makasabay sa top seed ng buong NBA na OKC. Mayroon ng 90 na Game 7 sa history ng NBA Finals. Pang 20 na itong Game 7 ng Pacers at OKC. Ang Cavs at Warriors naman noong 2016 ang huling finals na umabot sa Game 7. At ayun nga ang isa sa pinakamagandang Game 7 sa history ng NBA. Ang Pacers at OKC parte na nga ng history, pero iisa lang talaga sa kanila ang papalaring manalo. These finals base sa stats, match na match lang itong OKC at Indy. Nag-average ng 110 points per game sa loob ng 6 na games ang OKC at 109 points naman ng Pacers. Sa rebounds, tabla lang parehong may 42 rebounds. Sa assist dito medyo malaki ang lamang ng Pacers, 23-17. Sa steals, blocks naman halos tabla lang. Field goals at 3-point percentage halos same lang din. Free throws medyo mababang Indy, 76% kumpara sa 84% sa OKC. So dikit na dikit lang talaga itong stats ng Pacers at Thunder. Si Shai ang leading scorer this finals with 30 points per game at pangalawa sa kanya si Jalen Williams. So ang most likely na magpa-finals MVP kapag ang OKC ang nanalo ay si Shai. Sa Pacers naman si Pascal Siakam ang kanilang leading scorer with 20 points. At pangalawa naman si Tyrese Haliburton with 15 points per game. So lamang na lamang ang 2 best players ng OKC sa 2 best players ng Indiana. Pero grabe naman ang nakuwang suporta ng Pacers sa kanilang role players at bench. May kita nga na 8 players sa kanila ay nag-average ng double digits this finals kumpara sa OKC na may 4 lamang. So ayun ang nagpanatili sa Pacers sa series na ito. Marami ang nag-i-step up sa kanila. Kung gusto nga nilang manalo sa Game 7, kakailanganin ulit nila ng total team effort. Ang OKC rin naman, kapag maraming nag-step up, mahirap ding talunin itong team na to. Kaya nga silang top seed ng buong NBA. Ina-expect na magiging magandang performance ng MVP na si Shai. Kung sasabay pa itong sila Williams, Chet, Dort, Caruso at iba pa, malaki ang chance ng OKC, lalo na sa kanilang home court pa sila. Pero dito sa Game 7, anything can happen. Kahit road team pwedeng manalo. Kaso sa history ng NBA, 4 pa lang na road teams ang nanalo na sa Game 7. Ang Pacers balak maging pang-5 kung sakali. Base sa history, mas malaki ang tsansa ng Thunder dahil nga kadalasan ang home team ang nananalo dito sa Game 7. Kung sino ang manalo dito sa Pacers at Thunder, first title nila ito pareho. So exciting ang Game 7 na ito. Sa Monday nga magaganap, June 23, 8 AM sa Pilipinas. So sino ang tingin nyong mananalo? Ang Pacers o Thunder? I-comment nyo na yan mga kabakets dyan sa ibaba. For more NBA content, i-like nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.